araw po sa inyong lahat, mga Pasigueño. Ako po si Councilor Boy Raimundo, kasama po ang team ng 1LGBT. May mga may kwento lang po ako about po sa aking mga programa. Nagsimula po ito way back 2019. Ang tinawag po ay Alagang Pasigueña. Ang founder po nito ay si Councilor Cory Raimundo. Ito po ay programa para po sa LCW. And then, after po nun, nag-pandemic. Nagkaroon po tayo ng Alagang Pasigueño. Ito po ay isang medical mission, kasama po ang City Health, kasama po si Mayor Vico, and the Pasig City. And then, nagka-lockdown po ilan, kaya po natigil po ulit. After po noon, ako naman ang pumalit na konsehal po, nabalikan ko po yung Alagang Pasigueño. Ito na yung version 2. Nagkaroon na ako ng maraming sponsors. Dati po, dahil sa Hunger na ho ang kasama, siyempre kasama ang pamahalaan lokal ng Pasig. Ngayon po, pumasok na po yung ibang co-partners po namin. Katulad po ng Wingsman, ng Maisel, Lifesaver, Clinica Manila, Classic Vision, VRP Medical Center, Ed Blanda, ang Gonzaga Optical, at Anlin. Ito po yung nakikita nyo na paikot-ikot na po kami sa buong Pasig. Actually, tingin ko pang 7, pang 8 na namin Alagang Pasigueño. Naghahatid po kami ng mga programa, tulad po ng merong mga dagdag na massage, acupuncture, pati yung mga tawag dito, mga ECG, X-rays, libreng gamot sa buong Pasig. Kaya po sana po, subaybayan nyo po ang mga susunod na mga proyekto natin. Paki-follow lang po yung mga page po na ginagamit namin para doon po namin nilalabas po yung aming mga programa. Kaya maraming salamat po sa inyo at mabuhay po ang lahat. Kasi tanong po lang, ano po ba yung Rise Against Hunger Philippines? Ay, ang Rise Against Hunger Philippines ay isa mga pinakamalaking food bank po sa buong mundo. Meron po sarili sila sa Pilipinas. Sila po yung unang-unang naging partner namin sa pagkain po nilalabas namin. Hindi lang po sa mga kalusugan po dahil may isang dietitian. Nagkaroon po kami ng mobile jeepney. At syempre, laking tulong po sa mga nasunugan at nabaha. Si Elisa po ng Pasig News Update. Tanong lang po. Araw po. Noong dati po ang pangalan ng Alagang Pasigueña. Bakit Yes po po. siya napalitan ng Alagang Pasigueña? Yan. Dati po kasi, LCW po ang kinikater po nito. Ang institution LCW is a Local Council of Women. Pangkabaihan po itong programa. Kaya naisip po natin na mas maganda po, palawakin na po natin pambuong Pasig na po, lahat na po ng Pasigueño. Kaunsi, ako po si Kajonas sa Alan. Ano po yung LCW? Kaya ito po ay Local Council of Women. At tinatag po ito ni Councilor Cory Raimundo. Isa po itong samahan ng kababaihan. Advocacy po ang sigilan po ang violence ng kababaihan. Siyempre, dagdag po rito yung mga livelihood kasama rin po doon. Isang malaking samahan na po ito. Buong Pasig po ito. Almost 120 na po ang nakapaloob po dito. Maraming salamat. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Sa karagdagan po mga informasyon, siyempre, na ang ating mga partner, siyempre, andito na po aking kaibigan, ang president po ng 1LGBTQ, Pres John, please come in. Magandang araw sa iyo. Good And afternoon congratulations po sa inyo. Thank you so much. Good afternoon Yes. po, Onsi. Thank you very much po. Kayo na Pasensya na Sige po. po, sige po. Hello po, good afternoon. I am John Kelsey Cruz, the current president of 1LGBT Pasig. I'm an incoming president of Rotary Club of Mutiana Pasig, and I am the head of operations po of Cuisine and Events by Doris Catering Services. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ano po ba yung programa natin ngayon na Pride March? Yes po. In collaboration po with one of our sponsors, which is the Ayala Mall Feliz, together with Dream Lab Studios, and in partnership po with the City of Pasig, together with the Pasig City Gender Development, and of course, through the courtesy of the Office of Consi Boy Raimundo, we bring you po sa June 27, our theme, Umbrellas Up, Pride Noon, Equality Ngayon, Pride 2026. Yun po. Ito po ay gaganapin po sa Ayala Mall Feliz.
between 10 a.m. to 7 p.m. po. This is our culminating activity of the Pride Month celebration po of this June 2026. Yes po. Good afternoon po sa biyahe ni Gadoy po. Good afternoon Tanong po. ko lang po kung anong oras po magsisimula ang assembly at saan po ito magaganap. Yes sir. Actually, first part of our program, which is our Pride Parade. Actually po, 8 a.m. po ang assembly po natin sa may Ramos Village sa may Manggahan. Nandun po, magpupunta po yung ating mga gusto pong sumama at ang mga delegasyon po na sasama po sa ating parade. Papunta po ito from Ramos Village, which is in Manggahan. Santolan, Manggahan, papuntang De La Paz po. At our ending point is the north wing po, second floor of Ayala Mall Phase. Ayun, salamat po. Hello, President. Hello I'm po. Connie po from Kadoy Hello, Miss Connie. How are you po? Aside from LGBTQ parade, ano pa po yung mga ino-offer? Yes, actually, that's one part of the program. The second part po is our Grand Medical Mission, our Aladong Pasigueño Grand Medical Mission po, which will have 9 station po actually, dun po sa main north wing po natin. Which is from our station 1, is provided by our wingsman. We do have medical services po as acupuncture, eye check-up, laboratory requests, mani-pedi po, haircut, and then of course, we do have our massage and chiropractics po. Yung mga alam niyo naman po, adjust ang buto, yan. And then of course, we do have our Station 2, which is from Maisel. Our mega medical mission, which is our partners din. Ito po yung naka-qualify into 3 groups po, which is age 7 to 17, age 18 to 59, and age 60 po. May requirement lang po dito sa Station 2, which is kailangan po natin, to those who will avail that specific station po, dun po sa Station 2 ha, kailangan po natin ng Barangay Indigency Certificate na nakalagay po is for medical assistance. May photocopy po tayo ng your valid ID and 3 signatures po together with that photocopy po. Ulitin ko lang din po, ang age 7 to 17 po from the Station 2 ng Maisel natin is meron po tayong CBC, meron tayong chest x-ray, meron tayong urinalysis together with doctor consultation natin. From age 18 to 59, of course, may CBC tayo, creatinine, total cholesterol, ECG for 30 years old and above, and of course, doctor consultation din. Together with our PUA and FBS, requirement po, if ever kung iaano nyo to, eto po ay may fasting. Lahat naman po ito i-relate namin sa 1LGBT page po together with the page of Consi Boye Raymundo. And of course, within, I think ito sa Pasig Information Office po natin. And then of course, for the 60s, so the mga golden men and women, our golden allies, CBC, creatinine, total cholesterol, ECG, and of course, SGPT and SGOT. So sa mga may fatty liver dyan, punta na kayo sa Station 2. Yun ang ano natin. And then of course, we do have our lifesaver, our Station 3, Mega Medical Mission. Ayan, meron tayong courtesy of Let's Care Worldwide Foundation. Meron po tayong pwedeng i-offer na first aid training, BLS, CPR training, water survival, first aid training for pets, and team building. And together with Lifesaver Medical Services PhilHealth Consulta Package, free medical consultation by licensed physician, and distribution of selected medicines. And of course, laboratory services such as X-ray, tooth extraction, basic lab RBS, and free reading glasses. Ito po, para ma-avail naman po yung Station 3 natin, kailangan po magpa-register tayo under PhilHealth Yakap. So, magbibigay din po kami ng link sa inyo doon sa Station 2 and sa Station 3 po kung ano po yung mga requirements natin. Ito lang po, announce po natin, etong dalawang station po ito, ito lang po ang requirement. The 7 station po, Station 1, Station 4 to Station 9, wala pong requirement yun. So you can come by if ever po na mag-a-avail po kayo ng services nila. Our Station 4, which is our Clinica Manila Mega Medical Mission, which have lead, ECG, and BP monitoring, at meron po tayong body compositioning monitoring together with GTES. Our GTES po ay meron po dong adjustment yung sa mga mahirap na maglakad, may frozen shoulder, yun po yung services po na yung offer po ng Station 4 natin. And then for our Station 5, we do have our bloodletting VRP Medical Center and Blood Bank sa mga gusto mo mag-donate.
para po matulungan po natin yung mga mga kababayan din po natin na kailangan po ng dugo, you can do so po. Wala pong problema. And of course, our Station 6, together with Maisel, our dental mission, doon po gagawin. Station 7, courtesy of Dr. Malu Gonzaga, to the Gonzaga Optical, MFG, our Station 7. And of course, Station 8, Andy, which is our bone screening. And then, ibigay ko din po ulit ang explanation to Station 9 to Consi Boy Ray. Dalawa tayo. Yeah, syempre ang ating Station 9, cataract check and operation. Ginawa na po namin to for almost 4 years. Almost 1,500 na po na operahan natin ng cataract. May bago tayo ngayon. Pwede na po magpa-opera ngayon. Bukod sa cataract, yung glaucoma, saka yung iridium, kasama na po iyan. Ang kailangan lang po, member pa kayo ng PhilHealth. Aming operational lugar po, dalawa po, sa LASIK Vision, syempre saka sa Pro Vision. Diyan po namin kayo dadalhin para po sa inyong operation. Kaya maraming salamat po. Take it away again, Pops. Thank you, Consi. Maraming salamat po. Thank you very much for giving us a platform. Maraming po salamat. And then of course, yun lang po, if ever, meron pa tayong iba, beside the medical mission. We do have our job fair and employment assistant partners courtesy of Peso Pasig. Meron po tayong job matching, career guidance, and of course, employment support. Ngayon, doon naman po nakatuwa naman po kasi napaka-supportive po ng ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Of course, our Vice Mayor Dudu Jaworski, and of course, our Congressman Roman Romo, together with our Sanggunian, maraming salamat for supporting our initiative. And then, yun po yung may offer natin beside po the medical mission. After that po, between 12 to 3 will be our Pride Fashion Show. Ayan, syempre of course, alam mo naman, the Pride itself talaga, may purpose na tayo. Ito naman yung beauty. Ayan, so, together with provided po by Dream Lab Studios po, meron po tayong fashion show showcasing the Pride celebration itself from 12 to 3. And then of course, our proper program from messages po, ranging po from Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, I'm so sorry, Senator Bam Aquino, together with a message from Attorney Pasion, the DSWD Undersecretary for Special Committee on LGBT Affairs po natin, alongside po ng mga mga participants natin, and of course, with the ever supportive, our mother of all mothers, Mother Kong Percy, na talaga pong mahal na mahal po kami. And then of course, natural po, yung po mga ibang mga VIPs natin, sasama po sila sa parade. So please join us po doon sa assembly natin. And then, we are targeting po kasi sana po, mga 1,000 to 2,000 delegations po natin actually, nasasama po sa parade, and together po, will converge po doon sa medical mission natin. So, eto lang po yung ma-explain din natin. This celebration po kasi, it's not just for the LGBTs. It's for all. It's for the Pasigueños. It's for all po na citizens ng Pasig natin. And of course, nandun din po our ever so supportive, the Pasig City Social Hygiene Clinic, which will provide po blood services po and screening po for our HIV and syphilis cases po doon sa mga nangangailangan po natin. Together, this month is not just about a celebration. It's not about beauty. It's not only about beauty. It's not only about celebration. Meron po tayong purpose and to create lasting impact in our community. Through several partners po and through several sponsors po, we can make a difference po and we can make an impact po dito po sa citizens ng Pasig City natin. Through us po, One LGBT po, nagpapasalamat po kami sa inyo po. Sana po masuportahan niyo po kami ngayong Pride Month at sa lahat po ng mga sponsors natin, together with our LGU, maraming salamat po for supporting us in this initiative. And then of course, pasalamat din po tayo sa city government, DOLE, our CRIA office, which is our Community Relation Interaction office, and of course, syempre, our champion sa city po, Consi Boy Raymundo. Maraming salamat po.
Yes, may question po. Ano bang question natin? Pres, magandang hapon po. Vince po from Vlog ng Pasig. Apa. Pres, ano ko lang po, gaganapin po yung medical mission natin sa Ayala Feliz. Yes po. Which is located po sa along the way sa ibang city gaya ng Rizal, Yes. Marikina, Mm. Cainta, Antipolo. So paano po yung mga residente na nakatira po doon? Okay lang Yes. po ba na umatin sila? Or ano po yung mga requirements na Actually, they can avail the medical services also with the permission po of Pasig City Gender in Development, and then of course our partners then, they do allow us na mag-celebrate together with them kasi iba po talaga mga delegates din natin, pinapapunta po natin together with Taytay, Cainta, Antipolo din po. They are welcome to join us in the celebration itself. Wala pong problema. Diba? Pride is love, pride is for all. Yun ang ano natin. And yan po, questions natin. Yes, Yes, President Caballero for Finances. Hi, sir. Hello po. Good afternoon. Sir, follow-up lang po sa medical mission. Saan po ito gaganapin ang medical mission po natin? Okay. The medical mission po, together with all programs, so will be held po sa second floor ng Ayala Mall Feliz. Yung new wing po actually, it can accommodate po 1,000 to 2,000 people po. Actually, mall goers together with the contingent and together with delegates are open to celebrate with us, to have our services for free. Wala pong problema doon. Katulad po nung sa mga iba na gusto mag-avail pero hindi sasama ng parade, hindi po prerequisite ang pagsama po sa parade to avail the medical mission. Pwede po silang pumunta doon pagbukas po ng mall at nandun na po yung medical missions po natin to incur naman po. Hindi again po hindi po requirement na mag-avail po sa medical mission po yung mga sasama po sa parade. Hindi po natin nililimit siya doon sa mga participants po ng parade. Converging po tayo, this is for all po. And ever so generous po from our Pasig City Gender and Development to the Office of Consi Boy Raimundo, and of course to our Pasig LGU with the leadership of Mayor Vico Soto. Yan din po. And together po, maraming salamat din po to the chairperson po, which is si Sir Ray Espina, and of course, our Vice Mayor Dudut po for supporting this initiative with us. Sir, follow up na lang po dun sa Yes po. medical mission. Ano po yung kailangan dalhin nung gustong magpa-check up? Yung sa Station 2 and Station 3, the Station 2 po, kailangan po natin is barangay agency na nakalagay po doon for medical purpose. And then of course, copy po ng valid ID nyo with 3 signatures po. Yun lang po yung requirement for Station 2. For Station 3 po, which is our Lifesaver Yaka po, needed po natin po na mag-register po tayo under their initiative po natin, which is the PhilHealth Yaka po. Yun lang po 2 station po ang may requirement po natin. But the rest from Station 1, Station 4, up to Station 9, and the job fair, wala po tayong requirement. So, doon sa mga mag-avail po again sa Station 2 and Station 3, yun lang po yung requirements, and we will post it naman po para po maintindihan din po natin kung di po naintindihan po sa video natin. Any more questions po? Yes, sir. About sa parade naman po natin. Yes, sir. Anong purpose po ito? Itong parade natin na gagawin. Okay. Actually, this is a brief history. Ang history po kasi ng Pride itself talaga, nagsimula pa po ba yan sa Stonewall? Actually po, meron po kasi nangyari that time po sa Stonewall riots po kasi na sad to say, persecute po yung community namin, biglang pinasok, bigla pong hinuli, biglang discriminate, kaya po nagkaroon po tayo ng Pride Parade mismo. Ngayon po, kaya po sineselebrate po ito in all parts of the world ang parade natin to celebrate the beauty of the community, our LGBT community, to celebrate po yung mga fallen ones po na nawala po, na naging trailblazer po natin nung mga panahon na hindi pa po talaga tanggap. Pangatlo din po, actually, eto po, this is a trivia, alam niyo po, ang Pilipinas po kasi ang unang-una pong nagsagawa ng Pride Parade po sa buong Asia. So, ang Pilipinas po, so malamat po talaga na deserving po na yung iba't ibang cities po ay mag-celebrate po talaga. We are opting din po then to have this in, kumbaga, we have to opt this po na sana magpatuloy po itong mga celebrations po natin. This is not a celebration of only protests. This is a celebration not only of colors. This is not only a celebration of purpose. This is a celebration of life itself and for all. Kaya po sinasabi namin, pride is love, pride is for all po.
Kaya bang sinabi namin, kung hindi niyo po kami kayang papasukin sa mundo nyo, papapasukin po namin kayo sa mundo na. Follow-up question lang po. Follow-up question lang po. Sa mga darating na araw, ano pa po ang coming event? Yes po, after this 27, actually other LGBT organizations po will celebrate their pride such as Pinagbuhatan po, meron pa po din na actually sa Palateo din po, continuous awareness pa rin po, continuous education, continuous ano din po to all of those na hindi pa alam kung ano po yung pinaglalaban po namin, kung bakit po sineselebrate po itong buwan na to at kung bakit po natin kailangan igunita. Meron pong history, meron pong pag-aaklas, at meron pa rin po mga kailangan gawin din po natin. Protest po, hindi naman po kailangan maingay. Kaya po natin maging peaceful and pwede po natin haluan ng purpose. Yun Mas po. ilang taon na po bang ginagawa sa Pasig? Actually po, I think this is our fourth. This is our fourth time actually po. Courtesy po ng Pasig City po natin. Ginawa po ito first, I think yata from the Pasig City Gender and Development Office din po. Ginawa po ito from, yung unang ruta po natin, together with other celebrations po, from City Hall, yung po original na City Hall natin, to Arcovia, which is very successful po. Ang celebration po nun is Festivals of the Philippines. Arcovia to Pasig. Ngayon po, ang ginawa naman po, yung second naman po, which is from Arcovia to Pasig, together with Pasig City Gender and Development din po, eto naman din po is meron po tayong advocacy driven. Pinortray po ng iba't ibang LGBT organizations po yung advocacy po na pinaglalaban po ng bawat namin kasama sa komunidad. And then of course, our third naman din po, which is ginanap po sa May Resalay po, which is a Pasig City Proud Fair Ever event, together with Consi Corey Raimundo, and together with our current councilor, which is Consi Boy Raimundo po, hinahinatag po doon yung Pride agenda po natin, which is entailing po kung ano po yung mga rights po na ipinaglalaban po, and of course, yung mga services po na beneficial po at right po sa mga citizens po ng Pasig natin, hindi lang po sa LGBT, within all genders of the city itself. Ayun po, Pres. Maraming salamat po, Pres. Gusto niyo po mang-imbitahan po yung Of course, we would like to, si Consi, kami na lang po dalawang mag-i-invite. Nibitahan na po kayong lahat sa June 27 sa aming parade. Saan po ito? Sa may Ramos Village, Consi, sa may Manggahan po. Yes, hanggang Ayala Mall Feliz, actually footbridge. Hindi na tayo Yeah. tatawid sa highway. Meron po directly po na footbridge po na nakapasok na po mismo sa second floor ng Ayala Mall Feliz. nakita-kits po tayo sa June 27. Ang ating team ay Umbrellas Up, Pride Noon, Equality Ngayon, our Alagang Pasigueño Initiative for the LGBT community. Maraming salamat po. Thank you so much. Para po sa ating mga posibilidad na maging trapiko sa daan. Actually po, nakipagka-coordinate sa po tayo sa TPMO. Isang paumanin ho kung magkakaroon ng Paumanin konting po, pasensya trapiko. na po. Pero isang araw na po ito, kaya sana po maintindihan po natin. Kaya maraming salamat po. Okay, Thank you so much. Pasensya na rin po, magse-celebrate lang ang mga ang mga akla. Pasensya na rin po sa inyo. Thank you again. God bless po. God bless po sa inyo lahat. Thank you very much and we'll see you there po. Maraming salamat po, Consi. Thank you po. Salamat. Ayan, maraming salamat po kay Press John at kay Consi Boy Raimundo. At magkakameron po ng medical mission after po ng March Parade sa June 27 sa Ayala Mall Feliz. At yung mga requirements po, nabanggit na po ni na Press John at mangyari lang po ninyong dalhin at welcome po ang lahat.